Ang El Filibusterismo ay ang pangalawang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal bilang kasunod ng Noli Me Tangere. Inilathala ito noong Setyembre 18, 1891 sa Ghent, Belgium. Kung ang Noli Me Tangere ay naglantad ng mga suliraning panlipunan sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila, ang El Filibusterismo naman ay nagpapakita ng matinding galit at paghihimagsik laban sa mga pang-aapi at kawalang katarungan. Matapos mailathala ang Noli Me Tangere, lalo pang lumala ang pagmamatyag ng mga awtoridad kay Rizal. Itinuring siyang isang banta sa pamahalaang Kastila, dahilan upang ipatapon siya sa dapitan noong 1892. Gayunpaman, bago siya ipinatapon, sinimulan na niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo noong 1890 sa London, Inglaterra. Kinalaunan, ipinagpatuloy niya ito sa Brussels, Belgium, at natapos sa Ghent noong 1891. Ang El Filibusterismo ay isinulat sa panahon ng matinding pagsubok para kay Rizal. Namatay ang kanyang ina, nagkawatak-watak ang kanyang pamilya, at humina ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Bukod dito, nagkaroon siya ng matinding pagkadismaya sa kabiguan ng reforma sa Pilipinas na naging dahilan upang magbago ang kanyang pananaw mula sa mapayapang pagbabago patungo sa radikal na revolusyon. Dahil sa kakulangan ng pera, napilitan si Rizal na itigil ang paglilimbag ng El Filibusterismo. Sa kabutihang loob ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura, siya ang nagbigay ng kinakailangang pondo upang matapos ang paglalathala ng nobela. Dahil dito, ibinigay ni Rizal ang orihinal na manuskrito kay Ventura bilang tanda ng kanyang pasasalamat na ilimbag ang unang 2,000 sipi ng nobela sa isang imprenta sa Ghent. Ang nobela ay umiikot sa kwento ni Simon, isang mayamang mag-aalahas na walang iba kundi si Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere na nagbalik na may layuning maghiganti. Sa halip na tahimik na reforma, pinili ni Simon ang madugong revolusyon bilang paraan upang pabagsakin ang mga tiwaling Kastila. Si Simon ay nagplano ng isang pagsabog sa isang marangyang piging kung saan maraming opisyal ng gobyerno ang dadalo. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo dahil sa pagtataksil ng isang kasamahan. Sa huli, siya ay tumakas sa kagubatan, malubhang sugatan at nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Bago mamatay, siya ay nangumpisal kay Padre Florentino na nagpaalala sa kanya na ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa dahas kundi sa matuwid na layunin. Ang El Filibusterismo ay isang matapang na babala laban sa pang-aapi at isang malinaw na panawagan para sa pagbabago. Dahil dito, lalo pang itinuring si Rizal bilang isang subversibo na naging dahilan ng kanyang pagkakabilanggo at kalaunan ay pagbitay noong Disyembre 30, 1896. Hanggang ngayon, ang nobelang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa paghahanap ng katarungan at kalayaan.